Saan po ba sa Biblia mahahanap ang kamangmangan ng Diyos ay mas marunong pa sa pinakamatalinong tao sa buong mundo? Nasa unang Korinto yun, Kapitulo 1, versikulo 25. Sapagkat ang kamangmangan ng Diyos ay lalong marunong kaysa mga tao. Ayon. At ang kahinaan ng Diyos ay lalong malakas kaysa mga tao. Ayon. Sabi sa Biblia, ang kamangmangan ng Diyos lalong marunong kaysa mga tao. Hindi pinakamarunong na tao nakalagay, kundi kaysa mga tao. Ibig sabihin, pag samasamahin mo na lahat ng karunungan ng tao, compared dun sa kamangmangan ng Diyos, mas marunong pa rin yun sa lahat ng tao. At yun namang kahinaan ng Diyos, the weakness of God. Let us read that in English. Because the foolishness of God is wiser than men, and the weakness of God is stronger than men. See? Hindi sa pinakamarunong na taong sinabi, kundi lahat ng tao concerned dito. Magsama-sama man tayong lahat, yung kamangmangan ng Diyos, mas marunong pa sa atin. At magsama-sama man tayong lahat, yung kahinaan ng Diyos, mas malakas kaysa sa atin. Ba't mo tinanong yan, kapatid? Napanood ko po kasi, pero hindi ko po nakita yung hindi ko pa Kasi natandaan. merong isang tumutol sa akin ba't mo sasabihin may kamangmangan ng Diyos? Hindi ko may sabi nun. Si Pablo may sabi nun Ayaw nilang maniwala na ang Diyos may kamangmangan. Tinan ninyo, ang perception natin sa Diyos hindi tama. Yung sinasabi nung iba, ang Diyos daw, kahit saan nandun, mali yun. Wala sa Biblia ang Diyos kahit saan nandun. Alam mo kung alin ang nasaan kahit saan? Sa 15:3 ng Kawikaan, pakibasa. Ang mga mata ng Panginoon ay nasa bawat dako. Tamo, hindi pala ang Diyos ang kahit saan ay nandun Ang kanyang mga mata, the eyes of the Lord are in every place. Yon, the eyes of the Lord. Yung mata ng Diyos, yun ang nasa lahat ng dako. Pero yung Diyos, Ama namin, asan? Sa langit ka. Ama namin, nasa langit ka. Sa langit nga Ewan ko lang, ginugulo nung iba Nasa langit, hinahatak ang Diyos kahit saan si Kristo, nung nananalangin, tumitingala Our Father, which art in heaven. Where is He? Hallowed be Thy name. Thy kingdom come. Thy will be done in earth as it is in heaven. Where is the Father? In heaven. Why do you have to specifically mention that the Father is in heaven if He is everywhere? That is not logical. So, yung paniniwala nung iba, kahit ano, ipinupukol sa Diyos. Ang Diyos daw kahit saan nandun. Nasa kabaret ang Diyos, nasa CR, nasa ilalim ng Poso Negro, ganun ba ang Diyos mo? Wala naman delikadesa yung Diyos mo. Ang nasa lahat ng lugar, yung mata niya, He can see everywhere. He can send His eyes everywhere. Yun. Pero yung Diyos mismo, His being as God, nasa langit nakaupo yun Kasama si Kristo ron. Basahin natin ang 8:1 ng Hebreo. Ang kinauuwian nga ng mga bagay na aming sinasabi ay ito. Ano yun? Mayroon tayong isang dakilang saserdote na nakaupo sa kanan ng luklukan ng karangalan sa mga langit. Ayon. Si Kristo bilang dakilang saserdote, nakaupo sa kanan ng luklukan ng karangalan sa mga langit. Nasa kanan siya ng Diyos Ang katunayan, Colosas 3:1, basa. Kung kayo ngay muling binuhay na kalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Asan ng Diyos? Nasa langit Hindi kahit saan andun siya. Kaya, kung alin yung nasa Biblia, yun ang ayaw ng tao. Ang Diyos may kahinaan. Ang Diyos may kamangmangan. Iniinsulto ka rawan. Hindi, nasa Biblia yun
Huwag nating i-attribute sa Diyos yung wala sa Biblia. Alam niyo ba kung ba't may Biblia? 14:37 ng unang Korinto. Pakinggan niyo. Kung iniisip ninuman na siya'y propeta o ayon sa Espiritu, ay kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo'y isinusulat ko na pawang utos ng Panginoon. Kaya nga nasulat ang Biblia, utos ng Diyos yun eh. Kaya yung wala sa Biblia, ayaw ng Diyos nun. Pag wala ron, hindi niya pinasulat. Kaya huwag tayong maniwala dun sa wala sa Biblia kasi hindi inutos ng Diyos isulat, kaya wala sa Biblia yon. Ano ang gusto ng Diyos matutunan natin? Unang Korinto 4:6. Pakinggan mo, kapatid. Ang mga bagay ngang ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo. Upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat. That you may learn from us, not exceeding those things that were written. So, we must be disciplined by what is written in the Scriptures. In faith, we do not have to speculate. In faith, we do not have to guess. In faith, we do not have to invent. We have to believe on what was written in the Scriptures because it was God who commanded the apostles, the prophets, and the evangelists to write them down. And even if they want to write something, if God doesn't want them to write it, God will forbid them. Let us read that. In the book of Revelation, pakinggan nyo, isusulat nga nung apostol, ayaw ipasulat ng Diyos, kaya hindi niya sinulat eh. Basa. 10:4. At pagkaugong ng 7 kulog, ay isusulat ko sana. At narinig ko ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, tatakan mo ang mga bagay na sinalita ng 7 kulog at huwag mong isulat. Write them not. Kaya hindi natin alam ngayon. May nagtanong sa akin, ano ba ang sinabi ng 7 kulog kung alam mo, Soriano? Alam ko po, sabi ko sa kanya. Ano ang sinabi? Ayaw ipasulat eh. Alang-alamang mas marunong pa ako sa Diyos. Eh, sabi ng Diyos, huwag isulat eh. Pagkatapos, ayaw nga ipasulat, lalagyan mo ng letra. Mali. Hindi tama. It will prove that you are a disobedient reader of the Scriptures. Believe on what you have read because it was written on the instructions of God. O, hindi ba tayo nag-iisip, mga kapatid? Eto, masasabi nyo, ang sinasabi ko, simple truth eh. Simple truth. Alam natin itong lahat. Pero, dapat yung simple, matanggap natin para magkaroon tayo ng kaalaman doon sa komplikado. Eh kung yung simple pa lang, ayaw mo nang tanggapin, galit ka pa sa akin, ina-atake ka tayo. Hindi ako nang-atake. Nagtatanong kasi siya eh. Oh. Maniwala tayo sa nakasulat. Nakasulat, may kamangmangan ng Diyos at may kahinaan ang Diyos. Naniniwala ako sapagkat ipinasulat niya yun. Sabihin mo, para naman ikang minimenos mo ang Diyos? Ha? Ayoko namang itaas ang Diyos ng pagtataas na hindi niya allowed. Ang Diyos makapangyarihan sa lahat. O tama. O anong kasunod? Kaya ang Diyos, kahit ano gaya niyang gawin. Mali. Kahit ano ang kayang gawin ng Diyos, that is your own interpretation. It doesn't follow that because God is Almighty, He can do everything He wants to do. No. God is limited to doing what is good. In fact, He cannot lie. Let us read. Titus chapter 1 verse 2, pakibasa. Sa pag-asa sa buhay na walang hanggan, na ipinangako ng Diyos na di makapagsisinungaling. O, tamo, yung Diyos na makapangyarihan sa lahat, hindi pwedeng magsinungaling. In hope of eternal life, which God that cannot lie. Read. Walang dayaan, may citas, oh. You have your Bible there? Open your Bible. Which God that cannot lie promised since the world began. Period. Is it a period? The information is complete. He is an almighty God,
But it doesn't mean that because He is an almighty God, He can do everything He wishes to do. We have no assurance if that is the kind of God that you have. He might lie. Then, your hope will perish. Because it is impossible for Him to lie. Therefore, we are assured of what He said. Every promise He make, He's going to fulfill it because He is a God that cannot lie. In fact, it is not only like that. He's a God that cannot lie. No. It is further supported by another verse in the Scriptures wherein it says, That by two immutable things in which it was impossible for God to lie. see that? It is impossible for God to lie. So, we can trust on Him because it is impossible for Him to lie. Impossible. It doesn't follow that because God is almighty, He can do everything He wants to do or everything there is. Even if He wanted to lie, He cannot lie because it is impossible for Him to tell a lie. See? I remember that song. Be sure. You say, I love you. It's a sin to tell a lie. Kita nyo? If it is a sin for us to tell a lie, the more God cannot do that. He will never tell a lie. In fact, from eternity to eternity, it is impossible for God to lie. Kaya alam nyo, mali yung ginagawa natin kuminsan, mga kapatid. Maintindihan nyo lang ito. Kaya ako lang nililiwanag mabuti tungkol sa Diyos kasi ito eh. That's my favorite subject eh. Mali na itaas mo ang Diyos sa isang lugar na ayaw niya. He is God. He is all-powerful. Let Him stay in the place where He wants to stay, not in the place where you want to drag Him to. Amen? Walang sinasabi ang Biblia that God can do everything. Wala nun. Wala nun. He cannot tell a lie. He cannot transform Himself. In God, there is no paralogy. Sa Greek, there is no transmutation in Him. He is a Father who doesn't vary anywhere, anytime, any place. Let us read James chapter 1, verse 17. It says, Every good gift and every perfect gift is from above, and cometh down from the Father of lights, In with whom is no variableness, neither shadow of turning. you see, in whom there is no variableness, neither shadow of turning. Hindi nag-iiba-iba ang Diyos. He will be like that forever. Kaya, wag nating ilagay, sabi nga ni Atty. Rosale, praise undeserved is slander in disguise. Hindi ba ganun yan, attorney? Praise undeserved is slander in disguise. Tama. Pag sinabi mo kay Brother Eli, ang kanyang mukha, ang kinis-kinis, you are slandering me.
Dahil alam ko, butas-butas ang mukha ko. Pag sinabi ko naman sa inyo, pogi ako, kalbo naman ako, nagsisinungaling ako sa inyo. Tama, mga kapatid? Speak of the truth. Tanggapin mo, Pilipino ka. Huwag ka mahiya. Kung ang ilong mo ay pango. Pango naman talaga tayo eh. That is reality. Ang hirap sa atin, ayaw natin ng totoo eh. Masakit ikaw magsalita si Brother Eli. Bulol ka naman talaga eh. Pero mo sabi mo, ako man of God. Man of God daw siya. Sinugo ako ng Diyos. Man of God ka pala, ba't bulol ka? Walang man of God na bulol. Bulol! Gusto mo patunayan ko? Atin nyo ha? Sa 3:34 ng Juan, ganito nakasulat. Sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagsasalita ng mga salita ng Diyos. Narinig ko si CPR, Carlos P. Romulo, nagsalita, walang outline, 3 oras, paalakpakan sa United Nations. Such a great speaker. Ang dahi-daing mahusay magsalita sa mundo, tapos sugo ka ng Diyos, bulol. Of all the people in the world, bulol pa, kinuha niyang tagapagsalita. Bakit? Sabi ni Kristo ang sinugo ng Diyos, nagsasalita ng salita ng Diyos. Ang sugo, tagapagsalita ng Diyos, tapos bulol. Mali yun, kapatid. Ganon, let us face reality. Gusto ko lang kayong hikayatin na ang ating pagtitiwala malagay sa Diyos because He speak the absolute truth. From now until eternity, God will not be proven to tell a lie. He cannot tell a lie. He is a God that has no paralogy. There is no transmutation in Him. He will always be like that as He was from the beginning and to everlasting. Let us prove that. In the book of Psalms chapter 90 verse 2, it says, Before the mountains were brought forth, or ever thou hadst formed the earth and the world, even from everlasting to everlasting, thou art God. That is God. What He is from everlasting, He will be in everlasting that is to come. He will stay as is, as He was. And as He will be like that way. From everlasting to everlasting, thou art God. Kaya, ganito lang ang ibig ko sabihin sa inyo. Mahaba lang akong magpaliwanag para makumpleto Ang isa lang naman gusto ko sabihin Huwag nating purihin ang Diyos at itaas sa isang lugar na ayaw niya. Huwag din naman natin siyang hilahin kahit saan. Si Kristo nung manalangin, 17:1 ng Juan. Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus. At sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit, ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras. Luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. Tumingala sa langit, Ama, Father, asan yun? Yung pala, God is everywhere. Ba't ka naman kailangan tumingala? Umaarti ka ba, Panginoon? Kahit pala, asan ng Diyos Our Father, who is everywhere, hallowed be thy name. Bahala ka na. Sana naintindihan mo logic. Kaya nga, who is in heaven Hindi, He's not everywhere. Matagal na tayong pinaniwala, God is everywhere. May delikadesa ang Diyos. Sabi, bakit ganun? Nung masunog yung mga tao doon, tumatawag naman sila sa Diyos, ba't hindi sila naligtas? 200 mahigit ang nasunog. Puro kasi ginagawa nyo dyan. Tatawagin mo ang Diyos. Ano ko, alila mo? Kahit saan mo kung gustong kalad ka rin, hindi bale kung matuwid kang tao. Pag matuwid kang tao, isang tawag mo lang. Isang tawag mo lang. Pag matuwid. Salamat pa. Salamat.